Hinikayat ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang United States at Iran na ipagpatuloy ang negosasyon upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Sa isang pahayag, binigyang diin ng ASEAN ang kahalagahan ng diplomasya at pagrespeto sa international law bilang pangunahing paraan sa pagresolba ng kaguluhan. Nananawagan din ng ASEAN na isuguruhin ang ligtas at malayang paglalayag sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Ganito rin ang hiling ng United Nations na nananawagan ng pinakamataas na antas ng pagpipigil at pagbabalik sa diplomatikong paraan upang maiwasan ang mas malawak na digmaan. Sa Europe, nananawagan ng Germany ng agarang pagpapatuloy ng usapan at binigyang diin na ang diplomasya lamang ang tunay na solusyon sa sigalot. Ayon kay German Foreign Minister Johann Wadephul, dapat samantalahin ang tigil putukan upang makabuo ng konkretong kasunduan. Sinabi naman ni South African Foreign Minister Ronald Lamola na hindi makakatulong ang militar na hagbang at mas dapat pagtugunan ng pansin ang pagbuo ng tiwala sa pagitan ng magkabilang panig. Sa Asia, nananawagan ang China ng pagpipigil at pag-iwas sa muling paglala ng labanan kasabay ng paghikayat sa dalawang bansa na resolbahin ang issue sa pamamagitan ng politikal na dialogo. Kahit ang United Kingdom at France na mga kaalyado ng US ay nagpahayag ng suporta sa diplomatikong solusyon sa halip na militar na aksyon. Sa European Union, binigyang diin ni European Commission President Ursula von der Leyen na kailangang maibalik ang katatagan sa rehiyon at maiwasan ang paglala ng krisis. Binilaan din niya na malaki ang epekto ng sigalot sa ekonomiya ng Europe, partikular sa pagtaas ng gastos sa enerhiya. Samantala, sinabi naman ng Turkey na posibleng palawigin ang tigil putukan ng hanggang 45 hanggang 60 araw kung magiging maayos ang takbo ng negosasyon. Ayon kay Foreign Minister Hakan Fidan, mahalaga ang papel ng mga tagapagitan upang mapagtagumpay ang usapang pangkapayapaan. Ngunit binigyang babala niya na may mga issue pa ring maaaring maging hadlang kabilang ang mga pag-atake sa Lebanon at ang usapin sa nuclear program ng Iran. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang mga pagsisikap ng mga bansa upang mapanatili ang tigil putukan sa pangunguna ng Pakistan na nagsisilbing tagapagitan. Ayon sa mga opisyal, patuloy ang koordinasyon ng Pakistan sa iba't ibang bansa upang maibalik ang dalawang panig sa negotiating table. Inaasahan na posibleng maganap ang panibagong round ng talks sa mga susunod na araw upang maipagpatuloy ang diplomatikong proseso at maiwasan ang muling pagsiklab ng labanan. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon.